Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto. Nagliham kasaysayan na ipinadala ni Benny. Dito sa ating dulang Love and Memories. Talagang hindi ko napigilan ang aking damdamin at nagtapat ako kay Sandra. Pero ang hindi ko alam ay nauna na pala si Edo na nagligaw kay Sandra. Kaya masakit sa akin na ang karibal ko ay ang matalik kong kaibigan. Kaya naging matyaga ako sa pagliligaw ko kay Sandra para ako ang kanyang mahalin. Pero nagdadalawang isip siya dahil ayaw niya na may masaktan sa aming dalawa. Kaya sinabi ko kung sino ang mahal niya at itinitibok ng puso niya ay siya lang ang makapagdidesisyon. Sandra, nandito na naman ako para malaman ko kung ako ay mahal mo. Tapat ako sa iniaalay kong pagmamahal sa iyo. Benny, sa ngayon, hindi ko pa masasagot ang sinasabi mo sa akin dahil hindi ko pa tiyak ang aking damdamin. Ha? Sige, hindi naman kita minamadali kung kailan mo ko sasagutin. Hihintayin ko na lang. Pero alam mo ba na hindi ako nakakatulog sa pag-iisip sa'yo? Benny, nahihirapan akong magdesisyon dahil pareho kayo ni Edo na umiibig sa akin. Ha? Oo, Benny. Kayong dalawang matalik na magkaibigan, umiibig sa akin. Kaya kailangan kong mag-isip na mabuti kung sino ang dapat kong mahalin. Ganun ba? Sorry sa inyong dalawa, ha. Hindi ko alam na sabay kayong umiibig sa akin. Baka ako pang maging dahilan para masirang yung pagkakaibigan. Huwag kang mag-alala. Kung sino man ang maswerte, di kami magkakatampuhan. Handa kong tanggapin ano man ang iyong desisyon. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. O bakit malungkot ka naman, friend? Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalala ko dun sa dalawa Baka magkatampuhan sila kung may pipiliin ako sa kanila. Talagang ganun. Kung may nagkakasabay, talagang hindi mo sila mapagbibigyan lahat. Kundi isa lang ang sasagutin mo. Huwag mo nang problemahin yan. Kasalanan nila kung bakit sa'yo silang nagkagusto. Nandito naman ako Ikaw talaga, pinapatawa mo ako. Buti na lang at nandito ka na laging nagpapatawa sa akin at mapagsasabihan ko ng aking problema. Huwag mong isipin yan. Sila ang may problema, hindi ikaw. Teka, sino ba sa kanilang gusto mo? Si Edo ang gusto ko. Pero kawawa naman si Benny kung mabibigo siya. Baka hindi niya matanggap. Nako, diyan mapapatunayan kung talagang lalaki siya at matapang. Kahit bigo siya, ay hindi susuko. Hahanap ng paraan para malimutan ang pagkabigo. Sa bagay, may katwiran ka dyan. Kaya hindi ko na patatagalin ang kanilang paghintay. Kailangan ko ng madesisyon para alam na nila kung sino talaga ang mahal ko. At ako nang bahalang gumawa ng paraan para ibaling sa akin ni Benny ang kanyang pagmamahal.
ko makakatok. Bumalik yata si Tino nga. Baka may nakalimutan. Sandali lang! Nariyan na! Magandang araw po sa inyo, Lola Tianang. Nandito po ba si Benny? Pasensya ka na, iha. May pinuntahan si Benny. At hindi ko alam kung saan. Ano bang kailangan mo sa kanya? May pinapasabi lang po yung kaibigan ko si Sandra para kay Benny. Kung wala siya, pakisabi na lang po sa kanya na dumalaw siya kay Sandra. Kwan iha pumasok ka muna sa loob at magmerienda ka. May iniluto ako na kamote. Baka gusto mo, halika. Ay, salamat na lang po, Lola Tianang. Wag na po, kasi nagmamadali po ako dahil may iba pa akong pupuntahan. Sige iha, ikaw ang bahala. Ipaparating ko kay Benny na nagpunta ka rito. Opo, Lola Tianang. At huwag po ninyong kalilimutan na dumalo si Benny sa bahay ng kaibigan ko. Sige po, alis na po ko. Salamat po. Sino ko sa amin ni Edo ang sasagutin ni Sandra? Para yatang tagilid ako. Dahil ang karibal ko ay may kaya sa buhay. Sigurado na hindi ako sasagutin ni Sandra. Wala naman akong permanenteng trabaho. Kaya wala akong laban kay Edo. Benny, apo. Nandyan ka na pala sa harapan ng bahay. Parang malalim yata ang iniisip mo May problema ba? Wala po ito, Lola. Naisip ko lang ang aking kalagayan sa panliligaw namin ni Edo sa iisang babae. Ano? Magkaribal kayo? At iisang babae ang nagustuhan ninyo? Sino ba yon? Yung bang bago ninyong kaibigan? Opo, Lola. At nag-aalala ako dahil wala naman akong maipagmamalaki. Pero si Edo ay may kaya sa buhay at nasa abroad ang mga magulang. Tama ka dyan, apo. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Anong malay mo kung ikaw ang magustuhan? Dahil baka naman nagsawa na sa maginhawang buhay. Kaya may pagkakataon ka pa, apo. Salamat po, Lola. At pinalalakas po ninyo ang loob ko. Pero wala talaga akong magawa kung ako ay mabibigo. Kung ganyan ang mangyari, hindi pa naman katapusan ng mundo, apo. Makakatagpo ka rin ng magiging kapalaran mo. Huwag mong daramdamin kung sakali. Dahil baka pagsubok sa'yo yan. At sa bandang huli, makakamit mo rin ang ligaya na inaasam mo. Pupuntahan ko muna si Benny. Kailangan naman kausap po siya tungkol kay Sandra. At sana naman ipaubaya na sa akin si Sandra. Dahil kung mabibigo ako, hindi ko matatanggap. Baka ayaw ko nang mabuhay dito sa mundo. Teka, ang kaibigan ni Sandra itong masasalubong ko kakausapin ko rin siya. Hi, Mary. Saan ka galing? Ikaw pala, Edo. Nagpunta ko doon sa bahay ni na Benny. Pero di ko siya nadatnan May pinuntahan daw, sabi ng kanyang lola. Mabuti na lang at masalubong kita. Pupuntahan ko sana si Benny. Pero wala pala siya doon. Bakit? Ano bang kailangan ko kay Benny? Wala naman. Kaya lang, pinasasabi ni Sandra sa kanya. Kaya
na magpunta siya doon sa bahay nila. Kaya nagbili na lang ako sa lola niya. Ha? Pwede bang malaman ko kung ano ang sasabihin mo kay Benny? Bakit si Benny lang ba ang gustong kausapin ni Sandra? Ay naku, pasensya ka, hindi ko alam eh. Si Benny lang ang pinasasabihan niya. At hindi ko rin naman tinanong si Sandra kung ano ang pag-uusapan nila ni Benny. Teka, Mary. Siguro naman, alam mo kung sino sa amin ang gusto ni Sandra. Sino bang mahal niya? Naku, Edo, pasensya na talaga. Hindi mo dapat itanong yan sa akin, kundi kay Sandra. Siya lang ang makakasagot sa iyo. At ayaw kong makialam sa desisyon ng kaibigan ko. Okay. Salamat. At nasalubong kita. Dahil kung hindi, pupunta sana ako doon pero wala pala si Benny sa bahay nila. Sige, Mary. Salamat ha. Alam mo ba, Tino, nililigawan ng dalawa yung bago nilang kakilala na babae. Pero nag-aalala si Benny. Bakit naman? Gwapo naman si Benny. Kaya lang mahirap ang buhay natin. Samantalang si Edo ay may kaya. Tingnan mo yan siya nang. Di tama ang sabi ko sa'yo na manliligaw yung dalawa. Oo nga, Tino Pero talagang nalulungkot si Benny. Dahil wala raw siyang may pagmamalaki. Walang permanenteng trabaho Walang problema dyan. O di maghanap siya ng trabaho para hindi siya mapintasan. Ngayon pa siya maghahanap. Naku, atrasado na. At hindi agad makahanap. Alam mo naman na walang natapos si Benny. Madali lang sa kanya ang matanggap. Lalo na at matangkad siya at may itsura. Lalo na sa mall. Hindi sabihin mo sa kanya. Dahil pinayuhan ko naman siya kaya lang, ikaw nang magsabi sa kanya para matulungan mo rin. Asan ba siya? Wala yata dito sa bahay. Baka gumala na naman at nandun sa kanyang kaibigan na si Edo. Kailangan ko nang sabihin sa kanila para maaga na malaman nila ang aking desisyon at makahanap ng ibang mamahalin ang hindi ko mapili. Naku, kung pwede lang sana na dalawa ang puso ko, walang mabibigo. Pero hindi ko naman kayang mahalin ang dalawa. Kaya bukas na bukas din, tatanggapin ko ng pag-ibig ni Edo. Siya ang aking mahal. Sana maging tapat sa kanyang pangako na ako lang ang kanyang mamahalin. Sana. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Benny, apo, may nagpunta dito sa bahay kanina. Yung kaibigan ni Sandra daw. At gusto kanyang makausap. Ganun po, Lola. Kami sasabihin o kaya may pupunta na naman kami. Di pumunta ka na sa bahay nila para malaman mo. Baka naman importante ang sasabihin niya sa'yo. Buti na lang at naalala ko. Salamat po, Lola. Kung ano man ang sasabihin niya, sana maging masaya ako. Sana yung inaasahan ko ang kanyang sasabihin para hindi na ako kakaba-kaba. Natural lang yan, apo. Dahil ngayon ka lang nanligaw.
Kaya, ang isipin mo, sana ay mahalin ka rin ni Sandra na yun. Dahil wala naman siyang maipipintas sa iyo eh. Sa inyong palagay lang yan, Lola. Pero kay Sandra, ewan ko lang kung anong katangian ang hanap niya sa magiging nobyo niya. O sige, kumain ka ng maaga para makapaligo ka na at maaga ka rin na pumunta sa bahay ng Sandra na yon para alamin mo kung ano ang kanyang sasabihin sa iyo. Kung bakit kanya pinapatawag. Opo, Lola. Naku, mas lalo akong kinakabahan nito kung bakit pinapatawag niya ako. Sige po, Lola, at maghahanda na akong pupunta sa bahay ni Sandra. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Sandra, iha, laging dumadalaw sa iyo ang dalawang kaibigan mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang sadya nila sa iyo? Para sabihin ko sa inyo, Daddy, nandiligaw po sila sa akin. Hindi ko nga alam kung sino sa kanila ang dapat kong sagutin. Uy, sa bagay na yan ay hindi kita pwedeng pakialaman, iha. Hindi ko pwedeng panghimasukan ang tungkol dyan sa nararamdaman mo. Dahil baka magkamali ako, ayaw ko na sisihin mo ako sa bandang huli. Kung tatanungin ko kayo, Daddy, sa tingin niyo, sino bang dapat mahalin ko? Nako, bakit ba ako ang tinatanong mo? Dapat ikaw ang makakasagot niyan kung sino talaga ang malapit sa puso mo. Kaya, kung ako yung tatanungin mo, siguro ay si Edo na siyang gusto kong makatulungan mo kung sakali. Dahil may bibigyan niya sa'yo magandang kinabukasan. Tama kayo, Daddy. Siya talaga ang gusto ko dahil magaan ang loob ko sa kanya. At lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. Kung gano'n huwag mo nang patagalin. Sabihin mo na sa kanya. Para naman hindi na masyadong masaktan yung isa. Para makapaghanap ng iba. Oo nga po, Daddy. Kaya lang, naaawa ako sa kanya. Pero wala naman akong magagawa dahil wala talaga akong pagtingin sa kanya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Bakit kaya ako pinapapunta ni Sandra sa bahay nila? Ano naman ang sasabihin niya? Hindi na lang naghintay ng araw ng pagdalaw ko sa kanya. Parang importanteng sasabihin. Baka naman sasagutin ako. Siguro nga kung napili niya sa amin ni Edo. Sana maging maswerte ako kay Sandra. Pero, paano kung si Edo ang napili niya? Paano na kaya ako? Anong mabuti kong gawin? Bahala na. Kailangan ko nang pumunta sa bahay ni Sandra. Dadalhin ko na. Dahil maglalakad pa ako papunta sa bahay nila. Mabuti at pumunta ka dito sa bahay namin, Benny. Sabay kayo kasi na umiibig sa akin. Pero iisa naman ang puso ko, kaya hindi ko magagawa
na dalawang sasagutin ko. Kung ganun, ngayon mo na sabihin kung sino ang sasagutin, Sandra. Oo, sana kung ano man ang desisyon ko ay tanggapin mo, Benny. Dahil hindi ikaw kasi ang tinitibok ng puso ko eh. Anong ibig mong sabihin, Sandra? Hindi ba ako ang iyong napili? Pasensya ka na, Benny. Pero kahit bigo ka sa akin, alam ko na mas makakahanap ka ng higit pa sa akin. Kaya, sorry, Benny, ha. Si Edo kasi ang mahal ko. Sandra, hindi. Hindi totoo ito. Hindi! Ano kaya ang gagawin ni Benny ngayong nalaman na niya na si Edo ang sinagot ni Sandra? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ng pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Benny dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.